Check, check, check. Check, check, check. Check, 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 check. Check, check. Sound. Check. Test. Check. Lotus. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay pumarito na sa ating bulwagan. Bulwagan. Tayo ay magsimula na. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at nalulugod po ang bawat isa sapagkat tayo po ay nagkatipon-tipong muli sa tahanan ng ating Panginoon. Simbahang Baptista ng Subic Bay. Tama ba? Okay. So sa buwang po ito, ating pinagdiriwang ang buwan ng wika at upang maging higit na makabuluhan at maging pagpapala po ang araw na ito, ang gawain ito sa araw na ito. Tinanyayan ko po ang lahat at tumayo. Ayan, nakatayo na kayo. Mga Ginoo at mga binibini. Okay, sama-sama po tayong umawit ng isang awitin, pinamagatang Tunay Kang Matapat. Amen. So unang verse po, all the others say, Tunay kang matapat, Diyos namin Ama, di nagbabago, di nag-iiba, mahapon, matanghali, maumaga, sa buong panahon, matapat ka. Sa oras po, tunay kang matapat. Amen. Tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinga. Pangalawa, tag-araw, tag-ulan, at sa
laki. Tunay kang matapat. Amen. Tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinga. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang. Ang lahat ng ito'y iyong bigay. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinga. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila ka o Diyos Ama na nasa langit. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, nahirapan, namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, nabuhay muli. Na kung sino man ang palataya ay di mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy, bagkus magkaroon buhay na walang hanggan. Panginoon Diyos, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong dalisay na pag-ibig sa amin. Hindi po kami karapat-dapat sa iyo pong pagtingin, ngunit inibig niyo kami. Kaya nga, nagpapasalamat kami at sa pagpapakita namin ng pagluwalhati, kami po ay nandito ngayon upang parangalan ka. Naway ang bawat isa ay sama-sama purihin ka, O Diyos. Magmula sa bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, ay magkaroon ng kumpleto at sensitibong respeto sa iyo pong tahanang sambahan. Pinapanalangin din po namin ng ibang simbahan na gumagawa ng ganitong pagtitipon upang parangalan ka sa unang araw ng itong linggo na ito. At sa aming pagdiriwang ng buwan ng wika, naway kami din po ay magbigay ng importansya sa ibinigay mo na bansa sa amin. Naway kami po ay maging isang marangal, mapagmahal, makadiyos, makapamilya, at higit sa lahat, Lord, makabayan din. Panginoon, aming panalangin ay magligtas ka rin ng kaluluwa ngayong umaga. Mga kabataan na bisita namin sa mga centers, at kami rin po ay nanalangin sa aming pong bayan na magkaroon po ng mahusay na mga programa para po sa aming pong mga kababayan. Dakila ka, O Diyos, maraming salamat, Jesucristo, sa iyo pong pagbigay ng iyong dugo na dumanak sa cross para kami maligtas. Iniibig ka namin sapagkat una ka nag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Magtagumpay po kaya muli sa ika-4 na pagkakataon, mga estudyante. Ngunit subalit tatapuat, ang tunay na tagumpay po ay na kay Kristo lamang. Amen. Ito po natin ito. All together, say, narinig ko ang ulat kay Jesus na tanang ligtas, na parito siya at namatay sa salay bumihag. Amen. Sa kanya'y paghihirap at sa dugo niyang dumanak, niligtas ako sa salat, tagumpay na lasa. Oh, later! Oh, tagumpay kay Jesus.
siya'y paglilingkuran ng dahil sa tagumpay ng dugo niyang mahal. Pangalawa, siya'y lunas sa may hapis, may lakas niyang luminis, ang pilay bulag at bingay, kanyang iniis. Amen. Nawag ako kay Jesus, kalusugan ko'y ibalik. Di siya sa akin nagkait, tagumpay na kami. Amen! O tagumpay kay Jesus, aking manunubos, sa aking humangot, umibig ng taos. Buhay ko'y aalay at siya'y paglilingkuran ng dahil sa tagumpay ng dugo niyang mahal. Naghahanda ng dako doon sa kaluwalhatian, ang lahat doong dansangay, pamangkin kong lantay, awit ng mga anghel ay tigib ng kagalakan, walang hanggang pagpupuri sa tagumpay. Amen! O tagumpay kay Jesus, aking manunubos, sa aking umangot, umibig ng taos. Buhay ko'y aalay at siya'y paglilingkuran ng dahil sa tagumpay ng dugo niyang mahal. Amen. Maraming salamat, kapatid na Francisco. Makakumunang lahat po. Kung kayo po ay kauna-unahan na sa pagdalo ng ating pong pagtitipon ngayong umagang ito, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay marami tayong mga salita na nahihirapan akong ibigkasin sa ating pong alala sa buwan ng wika. Nais po namin parangalan ang mga unang bisita ng linggong ito na ating pagtitipon. Meron po bang unang bisita sa ating pong kalagitnaan? Meron po bang unang pagdalo? Nahirap talaga ako pag ano. Meron bang bagong bisita ngayon sa kalagitnaan? Nais ko rin pong pagbigyan ng pansin ang aking pong anak, nagkakagaling lamang po sa Estados Unidos. Ang aking pong anak na si Diego, kasama ng kanyang may bahay. Pwede bang tumayo si Diego at si Gabi? Ayan po. Gabi, tayo ka. Ang ganda ng kasuotan mo Ayan. Ako po ay nagagalak dahil kumpleto po kami. Kaya lang, sa susunod na buwan, aalis naman itong aking anak na bunso na lalaki na si Samuel. Hindi pa rin kami kumpleto. But nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon sapagkat magkakasama kami ngayong linggong ito. Sa mga nanonood po sa ating Facebook, medyo mahihirapan po yung mga nag-i-English dyan because we are going to preach in Tagalog. So Brother Brian and other people in live stream, bear with us because we are remembering the month of Buwan ng Wika, so to speak, to remember our culture, our official language in the Philippines. So tayo po ay lahat tumayo at tayo po'y umawit at magkamayan at sabihin, ako po'y nagagalak, nandito ka ngayong umagang ito. Pwede po natin ang ligaya ng buhay habang tayo po ay umikot at nagkakamayan. All together say, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo.
Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Isa pa po, isa pa. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maaari na pa tayo bumalik sa ating kanya-kanyang upuan. Pakinggan po natin ang choir. Pagdiablo'y nalilinaw, ni Kristo'y tangan. Hawak ko'y lumulagpos, hampas na unos, sa pag-ibig kong kapos, tangan niyang tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, inibig niyang taos, tangan niyang lubos. Tayo'y kaluguran niya, ni Kristo'y tangan. Hangin ang kanyang mata, ni Kristo'y tangan. Pangako'y walang hanggan, iniingatan, ng dugo niya'y tinubos, tangan niyang lubos.
Hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo para sa pagbasa ng ating salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Biblia sa ikalawang aklat ng Kronika, Kapitulo 7, talatang 11 hanggang 22. Ganito tinapos ni Solomon ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at lahat ng isinaloob ni Solomon gawin sa bahay ng Panginoon at sa kanyang sariling bahay at nagwakas ng mabuti. At ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, "Aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Kung ang aking sarhan ang langit na anupat, huwag magkaroon ng ulan. O kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pakikinggan at didiligan ko ang kanilang lupain. Ngayoy, ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, ang iyong gagawin ang ayon sa lahat na aking inuutos sa iyo. Ang iyong iingatan, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Ngunit kung kayo ay magsisihiwalay at iiwan ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos na aking inilagay sa harap ninyo at magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila. Akin ngang bubunutin sila sa aking lupain na aking ibinigay sa kanila. At ang bahay na ito na aking itinalaga para sa aking pangalan at iwawaksi ko sa aking paningin at gagawin kong isang kawikaan at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan. At ang bahay na ito na totoong mataas, bawat magdaan sa kanya'y magtatakda at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito? At sila'y magsisisagot sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at naghawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila, kaya't kaniyang dinala ang lahat na kasamaang ito sa kanila. Pagpalain ang salita ng Panginoon. Tawagin po natin ang ating pong mga kalalakihan para po sa ating pagbibigayan. Kung mapapansin po natin, meron tayong bagong mga tinakda po na mga batas Tagalog yung rules. Alituntunin. Maraming salamat, Ginoong Alexis. Para po maprotektahan po natin yung ating mga kabataan dyan po sa likod, ating pong isasara yung ating mga lagusan dyan sa harapan. Kasi marami na pong mga masasamang tao habang tayo nagkakaroon po ng pagsasamba rito, baka meron pong mga taong masama pumunta dyan sa likod at buksan at sakta ng ating mga kabataan.
Para po mawala yung ating pong pag-aalala, ating pong isasara yung ating pong pintuan dyan sa harapan at ang ating pong ah, mga membro na laging hindi laging sumusuway sa ating pong oras, makikita natin yan lahat, masasaksihan natin lahat sila dyan. So pagpasok nila po rito, kitang-kita po natin kung sino yung mga huli. Ayan po ay maiiwasan na yung mga taong papasok po ng huli sa ating pong bahay-sambahan. At sa ating pong mga gagawin po na mga aktibidades sa mga susunod, panalangin po natin ang ating pong kabataan sa darating po na, kailan ba ito? Agosto 28, sa ating pong mga kabataan sa Teens Night. Ang tema po ay cross-carrying. Ang hirap Tagalogin niya, pagbigyan niyo na ako. Cross-carrying at clout chasing. Tapos po, meron naman po tayong Tribe Connect sa ating pong volleyball time dito sa Amago Court. Agosto 29 naman po yung ating pong ano na yan. Sa huling linggo ng ating pong buwan na ito, ating pong paparangalan ang ating pong mga nagsisilbi sa ating pong nayon upang tayo po ay makatulog ng maayos at mahimbing ang ating kapulisan, ang sandatahan ng himpapawid, ating pong mga pulis, at imbitahin po natin sila para po natin parangalan. At iyon din po yung linggo kung saan tayo po ay magsasalo-salo kumain sa ating pong simbahan. Meron po tayong bisita na magbibigay po ng mensahe ng araw ng Agosto 30. Siya po ay si Dr. Denton Bell. Yan po ang ating tagapagsalita sa huling linggo nitong buwan na ito. Kung nais nyo pong mapalalim ang inyong pong pag-aaral sa salita ng Panginoon, pwede po kayo mag-enroll sa ating pong munting eskwelahan ng Biblia dito po sa ating simbahan. Kung kayo po ay nais pong rehistro, hanapin niyo lang po si Ginoong Prinsipe Luwalhati. Po. Meron ba tayong kaarawan ngayong araw na ito at saka meron ba tayong anibersaryo na sa mag-asawa? Meron po ba? Alright. Hilingin po natin sa panalangin si kapatid na Chito Delgado. Kuya Chito? Tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigayan. Mapagpalang Diyos, mapagmahal na Diyos, maaway na Diyos, salamat po muli sa umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Nawa o Diyos, kayo po ang mabigyan namin ng parangal ngayong umaga, sapagkat kayo po ang unang nagmahal sa amin. Naway masuklian namin ito ng pagmamahal sa inyo. Patnubayan niyo po yung aming mga membro na nandito ngayon. Nawa ay kayo po ang magbibigay ng pagpapala sa bawat isa, sa bawat pamilya po na nandito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Tinubos niyo po kami sa inyong dugo sa cross ng Kalbaryo. Naway pangunahan niyo po ang aming gagawin, lalo na sa aming guro na magdala ng inyong salitang banal. Kayo po siyang manguna, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang aming pagbibigayan. Naway makapagbigay ito ng saya sa bawat taong nagbibigay ay maluwag sa kanilang kalooban, Panginoon, upang magamit ito sa aming simbahan at sa aming ministry na pinagagawa niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Bigyan niyo kami ng pagmamahal ng inyong salita sa bawat bigkas ng aming guro. Salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay palalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabutit tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ngunit kita niya hangganan. At kaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabutit tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Amen. Maraming salamat sa awitin na yan. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung basa ng isa pong bersikulo. Binasa na po ni kapatid Jeff yung ating pong teksto where na sabi ko dapat wherein nahirapan talaga ako, no? Pinakita rito na pinagpala ang kaharian ni Haring Solomon. Alam nyo ba na pinagpala din po ang bansang Pilipinas? Pinagpala tayo. Nagtataka nga yung aking anak na si Diego. Sabi niya, Papa, ang daming tambay dyan sa 5 Media, pero buhay. Sabi ko, ganyan katindi ang Pilipinas. Mga pensyonado. Sa ibang bansa, hindi mo pwede magtrabaho, hindi ka kakain. Pero sa Pilipinas, ang mura kasi ng tuyo, 5 piso lang, makabili ka kagad ng tuyo. Meron ka, no? Meron kang mga soup na pwedeng kainin. Napaka sagana po ng Pilipinas. Katulad din po ng kasaganahan na ibinigay po ng ating mahal na Panginoon sa pamumuno ni Haring Solomon. Ngunit meron pong babala itong galing sa Panginoon itong si Solomon. At meron din pong pangako. O nga pala, ang talatang ito ay patungkol sa Israel. Hindi po tayo Israel. Pero mamaya malaman po natin kung bakit
naaayon din po ang salita ng Panginoon sa bansang Pilipinas at sa ating pong kongregasyon. Sa pangalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, ito ang pangako at babala ng ating mahal na Panginoon sa kaharian ni Haring Solomon. At ito rin po ay mahihirong tulad sa ating pong bayan at sa ating pong komunidad. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Ang kabaligtaran po yan ay magyabang. At dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan. At tingnan po natin ang pangako. At pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pwede natin bigyan ng dalawang kahulugan ng pagagalingin. Isa, tatanggalin ang sakuna. Pangalawa, tayo po ay papahusayin. Sinong gustong maging mahusay dito? Sinong gustong gumaling dito? Nakita po natin ang mga alituntunin ng salita ng Panginoon. Pwede na tayo umuwi. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat sa iyo pong pag-ibig. Naway bigyan niyo kami ng katalinuhan ngayong araw na ito sa aming pag-aaral ng iyo pong mga salita. Naway ang iyong prinsipyo ay aming pong maalala sa aming pong pag-uwi. Kapag natapos na ang huling salita na amen, kami po ay mahahamon at kami po ay magiging isang huwarang na ehemplo sa aming komunidad. Panginoon, ang daming problema sa aming nayon. Kaya tulungan niyo kami na iyong mga anak na maging isang instrumento upang ihayag ang mabuting balita. Sa proseso, hindi lamang kami magkaroon ng tinatawag na kaligtasan, ba't magkaroon kami ng maayos, makadiyos, at meron pong kapayapaan dahil sa iyo pong mga salita. Lord God, kayo pong manguna, sa ngalan niyo na anak na si Jesus, Amen. Nahirapan ako magsalita, na i-insert ko lagi, o insert, no? Wala na, ayun yung sinasabi ko sa inyo, sa atin lahat ng Panginoon. Nakikinabang po tayo sa bansang ito, pero hindi tayo seryoso sa mga alituntunin. O bagamat hindi natin nagiging sa salitang English proud na maging isang Pilipino. Bakit? Mas marami pa tayong alam na banyagang salita. At yan din po maahalin tulad natin sa ating panampalataya, sa ating simbahan. Tayo po ay nakikinabang na spiritual sa ating simbahan. Ngunit kung titingnan po natin, ito ba ay inuuna natin sa ating buhay? Ganon din po sa ating bayan. Tayo po ay pinanganak, tayo po ay nakikinabang, tayo po ay merong kalayaan, mamuhay ng matiwasay. Hindi po tayo biktima sa lugar na ito. Nagiging biktima lang tayo kung tayo po ay umaasa lang hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon at sa naaayon sa batas ng ating bansa. Ang ating pong komunidad ay litrato din po ng ating panampalataya. Kung saan, hindi rin po natin siniseryoso. Kaya nga may babala ang salita ng Panginoon kay Solomon na pwede rin po natin ilagay sa ating buhay. Ang dahilan po ng ating pong mga problema sa ating nayon, hindi po galing sa bagyo. Nandun na tayo, may kalamidad. Pero higit sa lahat, nanggagaling po ito sa mga taong namumuno sa ating pong bansa. Ang dahilan kung bakit may inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay dahilan marami pong nangungurakot sa ating pong mahal na bayan. Meron din pong kahirapan at kawalan ng trabaho, mataas na bilihin, may paggutom, may korupsyon, kaguluhan sa politika, at kalamidad na rin. May mga issue sa bansa natin dahil sa imoralidad, kabastusan, kawalang galang ng mga tao. Sabi nga sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 11, may lahi na tumutungaw
o tumutungayaw, ibig sabihin walang respeto sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. Ito po yung henerasyon na meron tayo, na kung saan lahat po ay magkakasama dito. Hindi lamang po yung mga nakaupo sa gobyerno, hindi lamang po yung ating pong mga pamilya, kasama po yung simbahan. Alam niyo ba ang simbahan dapat ang maging instrumento para magkaroon tayo ng magandang gobyerno? Tayo po dapat ang instrumento na kung saan magkakaroon po ng maayos na komunidad ang bawat isa. Balik tayo sa talata. Sabi po ng salita ng Panginoon, ito, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan. In context po, ito po yung Israel. Pero kung titignan po natin, tayo rin po ay kasama dyan. Mateo 24:12. Sabi, at dahil sa pagsagana at katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Malamig. Sa mga taong walang Diyos, malamig na. Nakuha natin yon. Malamig na po sila. Sino ang magpapainit sila? Sino ang tinatawag na asin at ilaw ng sanglibutan na magbibigay ng init sa kanila? Di ba ang simbahan? Kaya tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga anak, ang bayan, na kung saan tayo po ang magiging instrumento nito. Pangalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Sabing ganon, kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipagpapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sabi rito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan. Ang Pilipinas po hindi Israel. Kaya walang pangako ang Pilipinas. Hindi pinangakuan ng Panginoon ng Pilipinas. Ngunit sa isang banda, kung ikaw ay disipulo ng Diyos, kasama ka sa pangako. Nakuha natin, idugtong natin eh. Dito, hindi nakikipag-usap ang Diyos sa Pilipinas, sa Israel. Pero dahil ang mga manampalataya ay naampon ni Abraham sa pamamagitan ni Jesus, pangitan, naampon, naampon. Kasama po tayo rito. Meron ka bang bersikulong magbibigay dyan, Pastor? Meron. Tingnan po natin sa aklat ng Galacia. Galacia, Kapitulo 3, versikulo 29, sabi ng salita ng Panginoon, at kung kayo kay Kristo, kung tayo daw po ay na kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa mga pangako. Sa mga tuwid, ang pangako ng Diyos sa Israel ay pangako din niya sa mga anak niya. Sapagkat tayo po ay binhi na rin po ni Abraham. Nagkakaliwanagan po ba tayo? Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay niligtas ni Jesus, kasama ka po sa pangako. At dahil dito, isa pong responsibilidad ng manampalataya, katulad ng mga miyembro ng Subic Bay Baptist Church o Subic Bay Baptist Ecclesia, na tayo po ay maging instrumento upang pagalingin ng Panginoon ang ating bayan. May ginagawa ka pa sa bayan mo? Naalala kong istorya ni Achan. Si Achan po ay nagkasala. Isa lang siya nagkasala. Ngunit buong tribo po ng Israel ay naghirap dahil sa kanya. Kaparehas din po ng istorya na isa sa atin po rito, isa o dalawa na nagkakasala, hindi po papagalingin ng Panginoon ang ating pong bayan, ang ating pong tinatawag na bansa. Tayo din ang siyang magiging kasangkapan upang maisaayos ang sitwasyon ng ating bansa. Paano? Katulad sa pangako sa Israel sa talata, ganun din po ang pangako sa atin po ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Pinamagatan po natin ang ating mensahe ngayong umaga, pagpapagaling sa bayan. Nagkakaintindihan po ba tayo ngayong umaga? Tulungan niyo po ako, ipanalangin niyo po ako na makapagmensahe ng nararapat, ng maayos sa salita ng Pilipino. All right? Una, paano
natin maisaayos o magpapagaling sa bayan base sa ating pong binabasa ngayong umaga? Unang-una, pagpapakumbaba. Yan. Hindi lamang po sa ating bansa, sa ating pong simbahan, sa ating pong pamilya, napaka isang epektong pamamaraan ito para magkaroon ng kaayusan. Sa mga kalalakihan dito, alam niyo sinasabi ko. Amen. Parang di kayo matapang ba kayo? Wag na kayo magtapang-tapangan, no? Ang rason po sa ating pong buhay na nagkakaroon ng pagtatalo ay unang-una dahil po sa kayabangan. Dito po sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga sa nasasakupan ni Solomon at kay Solomon mismo, huwag kang magyabang sapagkat lahat ng itinayo mo na mga istruktura, sa lahat ng iyong mga ari-arian, yan po ay galing sa akin. Nakakalungkot isipin na ang pagnanasa ng Israel nung oras ng panahon na yon ay hindi para parangalan ang Diyos, para ipakita sa lahat ng ibang bayan na sila ay mayaman. Kung titingnan po natin ang istorya ni Solomon, kapag may bisita siya, pinapakita niya. Tingnan mo ang aking ari-arian. Nakita mo itong aking mga patubigan. Pinapakita niya. At para ipagsabi sa lahat ng mundo na napakayaman ni Solomon. Sa ating buhay, ganun din minsan kapag meron tayong magandang bahay. Iimbitahin natin ang mga kapatiran, imbitahin natin, meron tayong tinatawag na blessing o housewarming. Ano ba talaga ang atin gustong ipahatid? Para papuri sa Panginoon o papuri sa ating sarili? Yan po ang problema ni Solomon. Siya po ay nagkaroon po ng ibang daan nung siya po ay nagkaroon po ng maraming kayamanan. Kung titingnan po natin sa kanyang huling buhay, marami po siyang naging babae. 700. 700 na kabit. At 300 na asawa. 1,000 ang kanya pong babae. Siya po ay nalunod sa tinatawag na kasikatan. Siya po ay nalunod sa tinatawag na karangyaan. Alam niyo ba kaya ginawa at pinayagan ng Panginoon magkaroon ng templo ang Israel? Upang ang lahat ng mga Israelite ay magsama-sama para magpuri, hindi para magyabang. Kaya nga po sabi ng salita ng Panginoon, Haring Solomon, nais po magkaroon ng kapayapaan ng iyong bayan, magkaroon ng kapayapaan ang iyong bansa. Huwag mong isipin na ikaw ay matindi na. Isipin mo ang lahat ng ito ay galing sa akin. Ikaw ay magpakumbaba. Ang magpapakumbaba ay hindi pagiging mahina, mga kapatid. Ito ay katapangan na mayroong disiplina. Madaling makipag-away, madali makipagsuntukan. Ngunit isang tunay na malakas na tao ang kayang magpakumbaba. Pinamalas po yan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Nung siya po ay hinampas, dinuraan, pwede niyang sabihin, mga anghel, sugod. Ang mga anghel, liliparan niya. Pwede yan. Ngunit anong sabi niyang ganon? Ama, hindi nila alam ang kailang ginagawa. Ganyan kababang loob ang ating mahal na Panginoon. At sa buhay din po natin, sa tingin po ba natin kung ating mga politiko ay puno ng espiritu, wala silang panahon para ipakulong ito, pakulong yan, pakulong yan, pakulong. Sila po ay magpapakumbaba para sa bayan. Ang bayan kong Pilipina. Di ba? Kaso hindi, nagyayabangan sila. May atraso sa akin yan, sige, gano'n. Ang kulit, pakulong yan, pakulong. Naghahanapan sila ng mali. At ang nangyari, hindi na sila nagtrabaho, nagbanggaan na lang sila. Bakit? Yabang. Ngunit sabi ng salita ng Panginoon, magpakumbaba. Pagtanggap sa sariling kakulangan at pag-amin sa ating kahinaan. Kailangan natin magkaroon ng lakas ng loob na sabihin, Panginoon, mahina ako at kailangan kita. Nakita ko yung isang report report na ano ba sa Tagalog yung ano? Basta yun na yun, alam niyo na, malalaki na kayo. Yung junior class na sa baba eh. Merong isang doktora na isang eksperto, sa Tagalog ay dalubhasa, sa pag-aalaga ng bata. Wala siyang anak, wala siyang asawa, pero dalubhasa siya. At sabi niya gano'n, ang dahilan ng maraming pagbabarilan at sakuna sa eskwela
ay sapagkat sa pagpapalo sa mga bata. May masamang epekto daw ang pagpapalo sa bata kaya sila ay lalaki na meron silang tinatawag na trauma. Marami akong trauma siguro. Tatay ko, binubugbog ako eh. Hindi naman ako namatay. Si ditong hindi napalo, paluin dapat kayo ngayon. Sa sobrang yabang natin, papangunahan natin ang mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. Ang dalubhasa sa aspeto ng buhay ng walang iba kundi ang mga may gawa ng buhay, dapat ang Diyos. Kaya kung may problema po tayo sa ating pong sitwasyon sa eskwelahan, sa ating kabataan, hindi tayo titingin sa mga doktor ng psikolohiya. Titingin tayo sa may akda ng buhay. Ito ang sabi ng Kawikaan 22:15. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kaniya ng pamalong pangsaway. Nakuha natin yon. Ito dapat ang mangyari. Sawayin natin ang mga bata hanggat bata pa. Kaya walang barilan sa ating pong mga eskwela. Wala pong mga bata na pasaway, palamura, sapagkat alam nila yung mali. Ito pa ang sabi sa Kawikaan 23:13-14, huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya ay hindi mamamatay. Iyong hampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Yung Sheol po, ito po yung impyerno, kapahamakan. Naniniwala ako lahat tayo dito napalo. Namatay ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng trauma? Kung nagkaroon ng trauma, masyado kang OA. Masyado kang pabiktima. Ang rason po, ang dahilan tayo pinapalo ng ating mga magulang sapagkat sila'y naniniwala sa Diyos at mahal po tayo ng ating mga magulang. Yung tatay ko, mahal na mahal ako niyan. Kasi lagi akong pinapalo nung ako'y bata pa. Minsan gusto nating sisihin ng pamilya, gobyerno, kabataan, magulang, simbahan o ibang tao. Ngunit ang pagbabago ay nagsisimula kapag kaya nating tingnan ang ating sarili sa ating puso at ako'y nagkamali. Pakumbaba tayo. At unahin po natin ang mga salita ng Diyos. Ang pagkilos ni Solomon, nagpakumbaba sa Diyos. Naalala ninyo na si Solomon ay hihirangin na Diyos? At sabing ganon, ano ang dapat na hilingin sa Diyos? Kung iba sa atin dito, kung hinging tayo sa Panginoon, marahil sa inyo, hingi kayo ng katulad ng sasakyan ni asawa dati nung tinahuli ngayon. Pangalan nun? Ano nga ang balita dun, sis? Ano ang pangalan? Hindi, meron pang, ito, nung nakaraan lang, yung nagpalit ng plaka. Ikaw bro, na ano ako sa'yo Brother umayos ka Alam na alam si Derek Ramsey Di ba? Siguro kung tayo hihingi tayo sa Panginoon, Lord, anong gusto mo? Lord, gusto ko ng Porsche Spider. Parang gano'n, no? Lord, gusto ng ganito. Ano yung hiningi ni Solomon nung siya po binigyan ng Panginoon Basahin po natin. Unang hari, 1 Kings 3:7-10. At ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang inyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. At ako'y isang munting bata lamang. Kita niyo na? Hindi siya nagmalaki. Ngayon, teenager pa lang, akala mo alam niya na lahat Dito nakita po natin ang kanyang pagpapakumbaba. Pinakita rito kung papaano niya ibinaba ang kanyang sarili. At sabi niya, ako'y isang munting bata lamang. Hindi ko nalalaman ang paglulumbas at pumasok. Hindi niya daw alam yung papasok at palabas. Ito po ay isang simbolo kung paano yung pagpapalakad ng gobyerno niya. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Verse 9, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala mabuti at makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. Nakita natin,
kung paano nagpakumbaba si Solomon at sabing ganoon, Panginoon, hindi ko alam yung ginagawa ko, tulungan mo ako. Ngayon, anong gagawin ng tao pag hindi niya alam? Pupunta po sa mga dalubhasang tao at sila magkakaroon po ng tinatawag na research o survey. Sinasabi ng aming pag-aaral na hindi dapat paluin ng mga bata, sinasabi dapat sila ay laging bigyan ng lollipop, kausapin lang, ganto ganyan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, nakita natin, hindi po nagmarunong itong si Solomon. Hindi sa pulisipiya ng tao, hindi sa mga research ng tao, hindi sa pag-aaral ng tao, kundi sa kanyang salita. Magpakumbaba po tayo. Ganyan din po ang aspeto ng mga ibang manampalataya na nais pong maging leader ng isang sumbahan. Alam niyo ba, wala po sa Biblia ang mga babaeng pastor? Wala. Pero dahil nag-research sila at nalaman nila na pwede rin palang gawin ng mga babae ang ginagawa ng mga lalaki. Ngayon, nagkaloko-loko na. Hindi mo na alam ngayon, nagko-crossover na ngayon. Ang WNBA, papayagan daw nila maglaro. Si Rigor. Na pag sinabi lang, babae ako. Kasi pinag-aralan eh. Dalawa lang po yung ginawa ng Panginoon, babae at lalaki. Pero dahil mas marunong tayo sa Panginoon, hindi. 1,000 po ang tinatawag na kasarian. Isama na rin natin dyan yung mga pinits ko na nakaraan na pwede silang sabing pusa, no? Batman, Catwoman. Ang Soggy Bill din po. Binasa ko po yung konteksto nun. Alam niyo ba, yung Soggy Bill ay actually, ang Soggy Bill po ay meron na ngayon. Nangihingi sila ng respeto sa ating pong komunidad. Meron naman tayong respeto sa kanila. Di ba? May respeto. Meron ako mga kaibigan na bading. Jeff, may kilala tayo, hindi ko yun na may kilala tayo, di ba? Sabi niya, doon ko bading. No? May mga kilala ko, may mga kaibigan ako. I'm praying for them. May respeto ko sa kanila. Pero dapat may respeto din sila sa anak kong babae, sa aking asawa. Ang Soggy Bill, may isa doon na konteksto na kung saan pwede lang gamitin ang mga restroom ng babae na nais nila. Hindi, para magkaroon ng respeto, nagkaroon tayong babae, lalaki, at itong transgender, 3 sa SM. Tigis-tigisang ganon, di ba? Hindi yung papasukin mo yung karapatan ng babae. Ni Shanine, ni Eliza, ni Linnea. Di ba? Magkaroon kayo yung mga, yung male, female, and then magkaroon tayo ng confused. Di ba? Ganun lang, hindi totoo naman yun. Totoo yun, hindi nila alam eh. So, ano yun natin? Iyan ang nangyari sa community natin. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, dapat magpakumbaba tayo lahat. Magpakumbaba tayo, unahin natin ang salita ng Panginoon, at doon sa salita ng Panginoon, nalaman natin ang tama at mali. Hindi lamang pagtanggap sa sariling kakulangan sa pag-amin ng ating kahinaan. Pangalawa, pagsuko sa kaniyang kapangyarihan at plano. Ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan na pagsasabi na, Panginoon, mas maayos ang plano mo kaysa sa plano ko. Plano mo. Tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Sabi ganoon, tumiwala sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Mga kapatid, kapag ang tao ay nagpakumbaba, bibigyan niya ng lugar ang Diyos upang manguna sa kanyang buhay, pamilya at bayan. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 5, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matanda. Oo, kayong lahat, mga bigkis ng pagkumbabaan, na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumalangsang sa mga palalo. Galit ang Diyos sa mga mayabang, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Kung ang nais nating gumaling ang ating bayan, ang ating pamilya, komunidad, kailangan muna magkaroon ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos.
Nagpapakumbaba pa tayo. O mas magaling pa tayo sa Diyos. May kasabihan nga ako narinig, kung hindi sira, huwag mong ayusin. Ang Diyos, ang kanyang pamantayan, ang kanyang salita ay hindi po sira. Ito po'y maayos at dapat natin sundin. Magpakumbaba po tayo. Pangalawa, sabi ng ating teksto, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, pangalawa, at dumalangin at hanapin ang aking mukha. Ano yon? Pangalawa, pagsamo. Ito, ang pagsamo po ay mas malalim na panalangin. Pag kumakain tayo sa labas, nahihiya tayo. At pag tinawag ka manalangin, manalangin ka. Amen. Yan ang mga panalangin natin. Kailan ka nanalangin na may pagsama mo? Nang talagang tunay na biyak at durog ang puso dahil hindi tayo karapat-dapat. Dumarating lang yan kapag nalaman natin na nagkamali talaga tayo. Kapag tayo ay mayroon pong tinatawag na, ano ba sa Tagalog yun, yung meron tayong naagrabyado, kapag kaharap na natin, tapos abot ang ating paghingi ng patawad, halos lumuhod tayo. Lagi ko napapanood yan sa bitag. Yung isang, hindi ako, tol po, bitag ako ha. Yun yung pinakamatapang, di ba? Ang gaganda ng damit noon. Puro signature yun, no? Pero natawa talaga ako lagi doon kay bitag. Yun yung pinaka-okay sa mga tulpo, di ba? Labas mo nga yung ano na yan. Parang gasig sila, di ba? Gusto mo ng away? No? Gusto mo, ha? Ganun yun, di ba? O, hindi ako tulpo ha. Bitag tong harap mo. Parang ganun, di ba? Ganun siya magsalita, di ba? Lagi yung pag meron siyang nahuhuli na talagang sa harap-harapan nagsisinungaling, humingi ka ng tawad dyan kay madam kung papayag yan. Ganun, di ba? Lumuluhod yung mga ano. Nakikita mo yung pagsusumamo doon kasi nahuhuli na, di ba? Kasi takot sila kay bitag eh. Minsan, natatakot din ako minsan noon eh, kay bitag eh. Hala ka si bitag. Doon ko nakikita yung pagsusumamo. Ganon din ba ang panalangin natin kapag nanalangin tayo sa Diyos? O panalangin natin wala tayong pagkakamali? Dapat may pagsusumamo. Taus-pusong panalangin sa ating Panginoon. Hindi lamang itong simpleng panalangin. Ito po'y pusang panalangin. Ang panalangin na dapat maging taus-puso, tapat, magpakumbaba, matiyaga, at may pananampalataya. Kapag may problema ang isang pamilya o bayan, hindi sapat ang reklamo. Dapat itong dalhin sa Diyos. Nagsusumamo. Sa unang panahon sa Biblia, kapag po nalaman nila na sila po ay nagkasala o may pagkakasala sa kanila pong nasasakupan, alam niyo mang ginagawa nila, sila po ay nagpapakalbo. Kukuha sila na kakalbuhin nila ang kanilang sarili. At sila po ay magsusuot ng tinatawag na basahan. At sila ay maglalabas, maglalakad para ipakita sa lahat na sila ay nagkasala. Hindi nila tinatakpan ang kanilang kasalanan. At parang sinasabi nila sa kanila, sana naway patawarin ako ng Diyos. Sila po ay tinatawag na nagsusumamo. Ang tawag sa English po ay saklot. Suot nila yan. Si Job, nung siya po ay nahihirapan, anong ginawa niya? Naglagay po siya ng abo sa kanyang ulo at para ipakita sa lahat na siya ay nagsisisi. Siya po ay tinatawag na nanalangin na pagsusumamo. Naalala ko ang buhay ni Hezekiah. Si Hezekiah na 13 hari na kung saan meron pong problema sa kanyang bayan. Sa pangalawang hari, Kapitulo 19, versikulo 1, sabi ng salita ng Panginoon, at nangyari nang mabalitaan ng Haring Hezekiah ay hinapak niya ang kanyang mga suot at nagbalot ng kayong magaspang at pumasok sa bahay ng Panginoon. Nalaman niya siya po'y aatakihin ng isang malaking bansa, Assyrian Empire, pupunta sa kanya. Katuwang niya po ang Ehipto at ibang bansa na malalakas. Di ba ganyan? Minsan kapag may problema tayo, tapos meron tayong kakampi, mayabang tayo. Subukan lang nila.
Kumpare ko kaya yung barangay tanod dito. No? Tropa ko yan, yung mga yan, tropa ko yan. Hindi siya, di ba? O kaya, may kilala ko dito, subukan lang nila. Ganun. Magyayabang tayo sa mga connection natin. Si Hezekiah, bagat meron siya mga connection, hindi siya nagmalaki. Anong ginawa niya? Siya po ay nagbalabal ng tinatawag na basahan at ipinakita, nagsumamo sa ating mahal na Panginoon. Sa pangalawang hari, sa parehas na kapitulo, versikulo 14 hanggang 19, makita po rito, patuloy ang kanya pong pagsasamamo sa Diyos. At tinanggap ni Hezekiah ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa. At pumanhik si Hezekiah sa bahay ng Panginoon at iniladlad sa harap ng Panginoon. Kita mo na? Wala po siyang mga military na tinatawag na mga techniques o ano paman. Ito po ay ibinadyos niya. Mga kapatid, kung may problema po ang ating bansa, may problema ang pamilya, may problema ang buhay po ninyo, huwag niyo pong gamitin ang inyong kagalingan, ibigay niyo po ito sa Diyos. At makikita po natin itong hayan, versikulo 15. At si Hezekiah ay dumalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, hindi po ito mabilisan na panalangin. O Panginoon na Diyos ng Israel, na naupo sa mga kirubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ay lumikha ng langit at lupa. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka at dinggin mo ang mga salita ng mga Senakirib, mga salita ni Senakirib. Si Senakirib po, ito po yung sasakop sa kanyang kaharian, na kanyang pinesugo upang ipanunungaw sa buhay na Diyos. Versikulo 17, sa katotohanan, Panginoon, sinira ng mga hari ng Asira ang mga bansa at ang kanilang mga lupain. Marami nang nasakop ang Assyrian Empire. Versikulo 18, at inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy sapagkat sila'y hindi mga Diyos kundi gawa ng mga kamay ng mga tao, nakahoy at bato, ang kanilang nilipol ng mga iyon. Ngayon nga, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami. Isinasamo ko sa inyo ang kaniyang kamay upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoon Diyos, ikaw lamang. Nakita po ba natin mga kapatid dito yung kaseryosohan ni Haring Hezekiah sa kanyang pagsusumamo sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, marami na akong mga problema na aking naranasan sa ministeryo. Nakaraang taon, malaking dagok sa aking buhay at sa aking pong pamilya at sa ministeryo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang problema na ito. Wala akong maasahan sa aking mga koneksyon. Matataas na tao, 6'8", 6'11", 7'3". May mga sinabi po sila, wala pong ni isa na nakatulong sa akin. Alam niyo nakatulong sa akin? Ang Panginoon. Lingid sa inyong kaalaman, ako rin po ay nagkaroon po ng cancer. Sa gitna ng problema sa buhay. Sabi nga ng isang kasabihan, kapag umuulan, bumabagyo. Ganun po nangyari sa akin. Pero sa gitna ng lahat ng yan, ang kinapitan ko po ay walang iba kundi ang aking Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sapagkat hanggang ngayon, pinapangalagaan niya pa rin po ako at ang aking pamilya at ang simbahan na pinagkaloob niya sa atin. Bakit? Sapagkat tayo po ay lumapit sa Diyos. Alam niyo po ang rason kung bakit walang milagro sa ating buhay? Dahil walang nagsusumamo. Kung manalangin po tayo ay panalangin na walang brand. Tipid. Kapag nanalangin po tayo, katulad po ni Hezekiah, may pag-iyak, may pagluhod, nagsusumamo. Sabi rin dito na hindi lamang po na dumalangin o magsumamo. Sabi dito, hanapin ang mukha ng Diyos. Ang ibig sabihin po na ito ay seryosong paglapit sa Kanya. Pakikipag-ugnayan
o nagpapakita ito ng pagnanais na magkaroon ng malalim at personal na kaugnayan sa Diyos. Sabi ko nga kanina, wag po tayo nagpapabiktima. Magsumamo tayo, imbis na magreklamo. Dumating sa buhay ni Haring Hezekiah na kung saan nagkaroon din po siya ng tinatawag na matinding karamdaman. At dahil sa kanyang matinding karamdaman, lumapit po ang propetang si Isaias at sabi, mamamatay ka na. Malapit ka ng matodas. Sabi ganon. Malapit ka na mawala dito sa sanglibutan. Imbis na siya po ay naghanap ng mga ekspertong mga doktor, anong hinanap niya? O sinong hinanap niya? Ang Diyos muli. Tingnan po natin ang talata sa pangalawang hari, kapitulo 20, 20, versikulo 1 hanggang 6. Yung 6. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kaniya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mong buhay mo. Aming ganun. Siguro mahilig ito sa sa mga pagkain na yung mga bawal naman siya dahil Hudyo to, bawal ang taba, no? Bawal ang baboy. Siguro mahilig sa matamis, no? Baka meron siyang diabetes siya. Sabi niya, ayusin mong buhay mo sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Kompletong ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Talagang kumbaga sa usapin ay talagang madideds na siya, no? Verse 2. Nang magkagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay. Atin pong isipin ang kanyang ginagawa. At nanalangin sa Panginoon at nagsabi, galing ora mismo. Hindi siya nahiya. Walang ibang pinili. Umigod, sabi niya gano'n sa versikulo 3, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung papaano ako'y lumalakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak na mainam. Umiyak. Mga kapatid, kailan tayo umiyak sa ating panalangin? Iyak sa panalangin. Pagsusumamo. Pagsuot ng kasuotan. Na kung saan ang lahat ng tao ay nalalaman na may pinagdaraanan ka at ikaw ay talagang nananalangin ng pagsusumamo. Versikulo 4, at nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya na nagsabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na niyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Mga kapatid, nalulugod pala ang Panginoon makita ang luha natin sa Kanya. Kaya hindi dinidinig ng Panginoon ang ating panalangin sapagkat ang ating panalangin ay, sa Tagalog yung dry? Tuyo. Tuyong panalangin. Walang katas. Ano nangyari sa mga makina na walang langis? May ingay, kumakatok. Pinagawa namin one time, isang araw, yung amin pong panglaba na makina. Tuwing bubuksan po namin, may ingay. Ganon. Nalaman namin, sabi ng gumagawa na Pastor, kulang sa langis. Kulang sa langis. Alam niyo ba, ang tao na kulang sa langis, puro reklamo. Lord, bakit ganito?
Bakit ganyan? Bakit ganto ganyan? Naku, ganto ganyan, naku ganyan. Imbes na magreklamo, manalangin na merong katas dito galing sa mata. Luha. Luha. Sabi ng salita ng Panginoon, narinig at nakita ng Panginoon ang kanyang luha. Ano sa ba tayo? Bumalik ka ulit at sabihin mo kay Ezekias na Pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos ni David ng iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito ang aking pagagalingin ka. Sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Verse 6, at aking idadagdag sa iyong mga karawan ay 15 taon. Ilan yon? 15. At aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari ng Assyria, kay Sennacherib. At aking ipagsasangalan ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Mga kapatid, kung gusto natin ng pagbabago sa bayan, magsisimula iyon sa atin. Tayo muna. Magmula sa pagpapakumbaba, papunta sa pagsusumamo, panalangin para sa ating sarili, pamilya, simbahan, komunidad at sa ating bansa. Mamayang hapon sa ating pag-uwi, umiyak tayo sa Panginoon at ating ipanalangin si Alan Peter Cayetano. At ang kanyang kapatid na laging nalulungkot kasi wala pong nagahay. At ang ating presidente, ang ating mga congressman, ang ating barangay captain, panalangin natin sila na magkaroon sila ng puso na malapit sa Diyos. At pag nanalangin po tayo, lagyan po natin ng luha. O marahil may pinagdaraanan kayo sa inyong buhay, may kakulangan sa pinansyal, may kakulangan sa buhay, may pagtatalo sa kay mister, nasubukan mo na bang umiyak sa kanya katulad ng pag-iyak ni Hezekiah? Iyak mo yan. Iyak mo yan. Iiyak mo sa Panginoon. Kung gusto natin pagbago ang bayan, magsimula tayo. Pangatlo at ang huli. Pagpapagaling sa bayan, pagpapakumbaba, pagsusumamo, at hindi po nagtatapos yan sa pagsusumamo lamang. Kailangan po merong pagsisisi. Ating pong talata, Pangalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka, dagdag ko lang pang hanapin yung muka, ibig sabihin parang magkamukha na kayo. Insert lang natin yan ha, ilagay natin. Sino bang kamukha mo? Tanungin mo yung sarili mo. Sino kamukha ko? Tanungin mo yung katabi mo, sino kamukha ko? Kamukha ka ba ng Diyos? O kamukha ka ng sanglibutan? Nadagdag lang po natin yan. Sino ang kamukha mo? Iba yung may kanta, para luma. Kamukha mo, para luma. Pagsisisi. Papakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang lakad. Nais ng Panginoon tayo bigyan ng pagpapala, pero hindi niya kayang magbigay ng pagpapala kung tayo po'y lumalakad sa kamalian. Meron ba tayo mga masamang babasahin sa iyong mga bahay? Kaya yun, tinapon mo na ba yung nasa kama mo? Ay, iba pala yun, si Buboy pala yun. Meron tayong mga beer bottles, o sa Tagalog ay mga bote ng mga alak sa inyong mga pamamahay. Meron ba kayong mga USB na merong mga masasamang mga pelikula? Meron ba kayong mga binabasa o pinapanood na kung saan hindi nagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Ikaw ba ay meron pa ring horoscope? Ano bang horoscope mo? Zodiac. Ay, iba pala yun. May Capricorn. Ano sa'yo? Zodiac. Basta Zodiac ako. Zodiac daw. Alam niyo ba yung mga yan ay nag-iimbita ng mga masamang elemento sa buhay? May hilig ka bang manood ng mga
Horror movies. Tapos sasabihin mo, Lord, di mo pinaano yung kahit magsumamo ka, magpakumbaba ka, pero ikaw yung lumalakad sa kamalian, sinasayang mo lang ang panalangin mo, kapatid. Huwag tayong magbigay ng kamalasan sa buhay at bahay mo sapagkat ikaw ay konektado sa bansa mo. Babalik tayo sa istorya ni Achan. Si Achan nag-iisa lamang, pero napahirapan ng buong bayan dahil sa kasalanan. Ako po'y nagpalinis ng aking paa sa SM, 250. Hindi ako nagbigay ng tip. Kaya siguro, talagang yung isa kong pinky sa ilalim sa ano ko, sinugatan. Nung pagtanggal ng dry skin, kuha ka ng Fusidin. Sakit hanggang ngayon. Sabi niya, Sir, huwag mo munang basahin. Sabi ko, habang buhay? One day lang. Kala ko habang buhay, mahilig ako na ganun. Ang sakit. Nilagnat nga ako eh. Siguro doon yung lagnat ko, Analisa, sa aking murder. Tagalog yun, pag English murder, murder. Sakit naman, nilagnat ako. Ang bansa natin nilalagnat dahil sa kasalanan mo. Tapos sinisisi mo yung iba, linisin mo muna yung kasarili mo. Yan ang mensahe ng Panginoon sa atin. Gusto mo maging pagpapala sa bansa mo, unahin mo sarili mo. 3 bagay lang. Anong sabing ganun? Magsumamo sa panalangin, magpakumbaba, huwag magyabang, at magsisi sa maling lakad na ating tinatahak. Pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap sa kabutihan ng Diyos. Pagtanggap sa kapatawaran at pagpapapala kapag nagsisi at nagsusumikap. Mga kapatid, yan po yung mensahe niya umaga. Napaka-praktikal. Kaya lang malimit po natin makalimutan. Bakit? May sinasabi ko dating mensahe sa isla na binigay sa akin ng Panginoon eh. Yung bang lagi natin ginagawa, pangkaraniwan na lang kasi. Kaya hindi natin binibigyan ng tinatawag na importansya. 3 elemento ng tunay na pagsisisi. Pag-amin, Lord, nagkasala ako. Sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at banal siya, na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kilalanin ang sariling kasalanan, huwag magdahilan o manisin ng iba, tapat na aminin ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Pag inamin na natin, pangalawa, tumalikod. Iwan ko na ang kasalanan. Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang, ibig sabihin kasalanan, ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Nais ko, Lord, kaawaan mo ako. Hindi sapat ang pagsasabing patawad. Kailangan talikuran ang maling gawain. Iwasan ang pagbabalik at dating kasalanan. Totoo yan. Gawin po natin yan. At pangatlo, hindi lamang po aminin natin, hindi lamang po iwanan natin, magbalik tayo sa Diyos. Paano yun? Magkaroon ng importansya sa pagbabasa ng kanyang salita, magkaroon ng pagsamba, regular, at nakiisa sa mga alituntunin ng ating pong kapilya, ng ating pong simbahan. Magbalik. Isayas, kapitulo 55, versikulo 7, ang sabi po, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit nagpapahayag ay nag-iiwan ng yaon na magtatamo ng kaawaan. Bumalik tayo sa ating Diyos. Aminin, talikuran, manumbalik. Sa ating pong panghuling konklusyon, sa lahat ng problema ng ating bayan, ang Diyos ang kasagutan. Sa ating problema na kinaharap, ang Diyos pa rin. Hindi politiko, komunismo o gobyerno, siyentipiko, inhinyero, arkitekto o sino mang eksperto ang sagot. Mga suliraning ito ay hindi maayos ng mga tao, kundi si Kristo lamang. Tayo po'y lahat tumayo. Ito yung pangako ng Diyos. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan
Christians, Christ, pangalan niya, Christians, ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit. No? Nakita natin yon? Papakinggan niya. At ipapatawad ko ang kanilang kasalanan. Tingnan natin huli. At pagagalingin ko ang kanilang lupain. Balik tayo sa ating pong introduction. Ang ibig sabihin ng papagalingin, dalawa. Maghihilom ang sakit at ikaw ay huhusay. Nais ko yan sa ating bayan. Na magkaroon ng kapatawaran ang mga nag-aaway ng mga politiko at sila po'y gagaling sa kanilang pagpatupad ng mga batas sa ating bansa. Magmumula yan sa kanyang mga anak na tinawag. Tayo po yun. Ikaw ba'y nangangako na papanalangin natin bansa natin? Panalangin natin. Panalangin din natin ang ating sarili. Magsisi tayo dahil papanalangin natin sila maging tuwid. Tapos hindi tayo tuwid. Hindi po dadangin ng Panginoon yun. Magsimula sa atin. Pakumbaba, magsumamo, at magsisi na kung saan tayo po ay papakinggan ng Diyos. Kapatid na Francis, tayo po ay aawit. Iniimbitahan kong bawat isa ngayong araw na ito. Kung hindi ka ligtas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Magsisi, lumapit kay Jesus. Siya ang daan, katotohanan ng buhay. Siya po ang namatay para po tayo bigyan ng buhay at buhay mas masagana. At kung ikaw naman ay Kristiyano, nais mong magkaroon ng maayos na komunidad, ang Diyos ang siyang manguna sa ating bansa. Iniimbitahan kita, lumapit ngayong umagang ito, ipanalangin mo ang ating bansa. Ipanalangin mo, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, nagsisisi ng aking kasalanan. At Panginoon, tulungan mo kami na maging isang ilaw, isang asin, isang libutan. Alam niyo, sabi ng Biblia kung sino tayo? Tayo po'y asin. Ang asin, dalawang ginagawa. Nagpe-preserve at nagbibigay ng panlasa. Nagbibigay ka ba ng panlasa sa sanglibutan? Ikaw ba ay nagiging preservative? Hindi tayo patis. Tayo po'y asin. Ang patis mabaho. Ang patis po ay masangsang. Tayo po'y asin. Sa pag-awit natin, inimbitahan ko ang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan. Ipanalangin ang bansa. Ipanalangin ang nangyayaring problema upang ang Panginoon ay bigyan ng kalutasan. Ang mga issue ng mga flood control, kurakot, ano pa ba yan, mga nangyayari sa ating bansa, tayo magpakumbaba. Lord, tulungan mo kami. Ikaw lang ang kayang mag-ayos ng sistema ng aming bayan. Pwede ka pa lumapit, panalangin, magsusumamo. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na
siya'y nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman. Yes, binigyan ng panibagong 15 years. Imagine that. 15 years. Isang milagro. Pwede mong magkaroon ng parehas na milagro sa buhay mo. Marahil meron kang bisyo na hindi mo kayang tanggalin. Marahil meron kang pinagdaraanan sa iyong buhay, sa iyong pamilya, hindi mo kayang tanggalin. Si Jesus lamang. Ibigay mo lahat kay Jesus yan. Pero hindi ka pagpapalain ng Panginoon kung meron kang kasalanan na tinatago sa puso mo. Ngayong araw na ito, bago tayo maghiwalay, ibigay mo sa Diyos yan. As we sing one more song dito sa gitna, awitin pa natin, brother, in last na. Habang nakatayo dyan, ibigay mo kay Lord. Ibigay mo lahat. Siyang aking yes, hindi edukasyon, hindi scientifico, hindi kagalingan ng mga tao, kundi awa ng Diyos. Magkaroon tayo ng paghingi, pagsumama sa awa ng Diyos. Lord, kaawaan mo ako. Hindi ko na alam, Lord. Lord, bigay ko sa iyo. Bigay mo sa Kanya yan. That's right. Siya lang talaga. Napatunayan na natin siya. Praise the Lord. Daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan paman. Amen. Amen. Habang nag-play pa ulit si Brother Prince, isipin niyo yung mensahe. At sa ating pag-uwi, magpakumbaba, magsumamo, at magsisi. Habang tumutugtog si kapatid na Prince, tatawagin ko si kapatid Alexis. Nakalagay dito si paring Jergos pero nanalangin siya noong nakaraan. Bigay ko yung time kay Brother Alexis. Habang nanalangin si Brother Alexis, manalangin ka din. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa iyong aral na muling ibinahagi sa amin. Kami po Panginoon ay may karamdaman dahil po sa aming mga kasalanan sa iyong harapan. Salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na kami po ay nangangailangan ng iyong kalinga at awa Panginoon. Salamat sa mensahe Panginoon na kumurot sa puso ng bawat isa at mahamon muli na maging dependent sa iyo, Panginoon, at maging malapit sa iyo, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa hamon na ito na pumukaw sa puso ng bawat isa sa amin na kung saan magpatuloy, Panginoon, para ikaw ay bigyan ng glory, Panginoon, sa iyong
kabutihan sa buhay namin. Muli, Panginoon, baunin namin ito na may galak sa puso na magpatuloy, Panginoon, at umasa na kami po iyong gagabayan sa aming mga lakbayin, Panginoon. Muli, salamat sa araw na ito na iyong ibinigay sa amin. Tunay nga po na ito'y pagpapala at maging katanggap-tanggap ang aming pagbabalik ng kapurihan sa iyo. Muli, salamat sa iyong buhay at sa dugo na dumanak sa krus para kami iligtas. Sa iyo lamang ang papuri at pasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.